Magandang umaga or hapon sa inyong lahat kasi kayo saan man kayo nakikinig ngayong araw na to. So today, what we're going to discuss is about, i-introduce namin yung tungkol sa ating mga bagong nilabas ni Whirlpool na induction cookers. So this year, may tatlo tayong nilabas na mga bagong induction cookers. Ayan, makikita nyo sa screens, iba't ibang sizes, iba't iba rin yung mga features nila. So, din sa ating mga makikita, ito yung mga model. So, WFS 0160NE, WSB 2360 BFP, and yung last is yung WSQ 0530 NEP. So, kung ano yung ibig sabihin ng mga model names na yan, i-discuss natin later. Okay? So, pero yan, makikita niyo sa screens kung magkano yung lahat, magkano yung per models na yan. Okay? So, isa-isayin na natin sila. Okay. Yan. So, yung tatlong mga models ng mga inductions na nilabas natin is equipped na rin sila ng tinatawag nating Six Sense technology. So, hindi na lang natin siya makikita doon sa ating mga washers at saka sa mga ref. Meron na rin po tayong Six Sense technology sa mga induction cookers natin. Ano nga ba yung Six Sense technology para sa mga induction cookers natin? Ito yung mga dito, automatically, nasa-sense niya na yung boiling point and ini-indicate na rin ng mga sa users natin. Or kumbaga, nagbibigay na rin siya ng signals na nasa boiling point na siya. Or basically, kapag nagkaroon na siya or nakapagpakulo na tayo ng sabaw or ng kahit anong tubig, yung pan or yung pinakalutuan na natin yung nag-a-adjust para hindi siya ganoon. Kung nakapag-boiling point na siya, hindi na siya masyado maglalabas pa ng mga tinatawag nating luto or ano, para makasave tayo ng energy up to 20%. Okay? Yan. Then, yan. Unahin na natin ipakilala sa inyo yung pinaka maliit natin na unit, which is in WSQ 0530 NEP. Okay? So, katulad na bagito kanina, ito ay may 6 sense technology na. May booster na rin siya. So, yung meron na rin siyang tinatawag natin control panel child lock. Syempre, may power on indicator, residual heat indicator, may timer, may pan detection, power management, zero gap structures, and more easy installation. Tapos yung color niya, shot glass. Actually, lahat naman ng unit natin na nandito, ng mga induction, is black shot glass na rin po siya. Then, yung other pa na features niya. Okay? So, yung mga features na to na nakikita nyo, isa-isayin natin siya. Unahin na natin yung pangalan. Okay? So, paano nga ba pinangalanan yung ating unit? Okay? So, of course, yung W is the Whirlpool brand. Yung S is kung ano yung klase ng cooking zone na meron tayo. So, for this unit, ito yung pinakamaliit natin, ito ay naka-standard zone. Okay? Then, yung pinaka-UI board natin, yan. Ang tawag natin dito sa control panel na ginagamit niya is Quasar, kaya letter Q. Okay? Then, yung digit is 2 digits. Then, the dimension, kasi 30 cm siya. Okay? Then, yung NE, frameless siya. Actually, lahat naman po nang nandito sa atin is frameless, kaya NE. And the last letter, which is the P, is yung ating kung saan siya model. Okay? So, ito po ay nilabas sa Philippines. Okay? So, yan. So, ano pa bang meron dito? So, specifications, ang inductions po natin na ito ay merong total power na 3,200 watts. Tapos, yung pinaka-level ng lutuan or kumbaga, yung power niya, ang pinaka-maximum is yung P. Okay? Which is yung 9 or P. Then, ano pa ba yung pwede natin anuhin dito? So, this is a 220 to 240 volts, 50 to 60 hertz. Ang current po natin is 16 amperes. Okay? Yan. Tapos, so far yun lang naman. Okay? Country of origin niya is Italy. Okay? So, ibig sabihin, ginawa po siya sa Italy. Yan. So, ito po basically yung ating tawag ito, control panel niya. Napakasimpleng gamitin lang niya kasi ilang buttons lang naman yan. So, meron tayong power button, of course, yung nasa gilid. Then, yung ating, yung nasa taas, that is the boiling water. Then, yung symbol na yun ha. Then, yung nasa ilalim, that is the simmer. Okay? Kung saan pwede kayo magluto ng mga ulam-ulam. Then, the increment, plus sign, tapos yung decrement natin, which is yung negative sign, and the timer. Yan, yung nasa gitna. Then, the 6 cents, yung nandito sa dulo. And the lock button. Yan din po yung nasa sa gilid. We will post yung ating tawag dito, separate video about the functions ng mga unit, how to operate, yung basic operations ng ating unit. Okay? So, ilalagay natin yan dito. Okay? Next is
Yan. Ito na, yung sinasabi ko nga sa inyo na sixth sense. Okay? So, dadagdagan ko lang siya kung paano ba siyang ginagamit. Kung napansin nyo kanina, yung sixth sense natin, pinakita ko kanina nandito sa gilid. So, para ma-activate natin siya, pipindutin nyo lang, syempre, naka-on. Bago nyo pindutin yung up, itong boiling, at saka yung itong simmer, pipindutin nyo muna itong ating sixth sense. So, automatic kapag napindot nyo yung sixth sense natin, magkakaroon siya ng display na letter A. Okay? Ibig sabihin, automatic na siya. Okay? So, kung gusto nyo i-deactivate, pindutin lang ulit natin yung sixth sense button. Okay? Yan. Yun na. Next is, ayan, ito yung mga functions kanina. So, meron tayong, melting and the boiling. Okay? So, yan yung mga functions natin kanina. Okay? Yan. Then, since yung ating pong unit is induction, basically, dapat yung ating mga pans na ginagamit is may specific sizes, okay? So yung pinaka ano po natin sa isang part natin, actually hanggang 150 mm yung size, okay? Kasi may kumbaga single induction coil lang naman tayo. So yan. Especially ganun din kapag ang unit po natin ay induction, dapat ang ating pan o yung ating lutuan na gagamitin is induction ready din siya. Okay? Meaning na ma-magnetize po siya. Okay? Yan. So, regarding naman sa installations, yung mga unit po natin, upon purchase, wala siyang plug. Okay, nakasama. So, basically, dapat pagdating ng for installation siya, so yung ating mga technicians, ikakabit pa yung plug niya. So, meron naman tayong pattern or meron naman po, ito, yung mga ano natin, kung paano i-connect yung ating mga wires. So, meron tayong black na wire, brown, blue, taka at yung yellow-green natin, which is the grounding. Okay? Yun. So, installation itself din, since ito po ay built-in hub, so meron tinatawag tayong sukat na uh, fitting dimension at saka yung net dimension. So, para sa installations, dapat si customer, ulitin ko, i-ready niya na yung ating cutout kung saan ilalagay yung ating mga hub. Tapos, ang kailangan natin ilagay doon is yung fitting dimension, which is the depth at saka yung width. Sorry, di pala, yung length at saka yung width. Okay? Yung haba at saka yung nasa gilid. Okay? Kasi yung lalim hindi naman masyadong kailangan. Okay? Yan. Yan. Next natin is naman itong pangalawa. Okay? Which is yung nasa gitna na nasa monitor nyo, which is WSB2360 BFP. Ganun lang din, katulad din ng mga nauna natin. May 6 sense technology na din siya. May booster, control panel, child lock. Tapos may power indicator, may residual indicator, may timer din siya. So almost the same lang din sila. Pero ang kagandahan nitong unit na to is yung tinatawag nating meron siyang double extended na pan. Mamaya, papakita ko kung paano yun. Okay? Yan. So, basically, katulad din nung kanina, ito rin yung kanyang pagpapangalan sa kanya. Pero hindi katulad nung ating naunang unit, hindi na siya quasar. Okay? So, Whirlpool yung W, yung S is pulsar buttons na siya. So, yan. Since kung makikita ninyo dito sa ating, ayan. So, marami na siyang pindutan. Okay? And, ano siya, individual control panels for each pan na makikita natin. So, kung napansin niyo tatlo yung pans or cooking zone natin, tatlo din yung pindutan natin. Okay, na makikita nyo dyan. So, yan. Ay, hindi nakikita. Yun. So, ayan. So, meron dun sa taas, and sa baba. Then, yung isa na malaki dito sa gilid. Okay? So, yan. Balikan natin yung, ito. Yan. So, next is, standard din siya. So, since mas malaki to, yung kanyang dimensions is 60, kaya po 60. Okay? Then, the digit is 2 digits. Tapos, frontal beveled po siya. And, ano pa ba? Yun lang. Country is Philippines. Okay? Yan. Yan. So, dito naman, since marami siyang cooking zone, in total, ang kanyang power consumptions is nasa 7,200 watts. Okay? So, nandiyan din nakalagay kung ilan yung mga wattage per cooking zone natin. Okay? So, sa front left heating element natin, so yung dito sa pinaka front left, ito nga, sa harap. Yan. So that is 1,600 watts. Yung nasa taas naman is 3,000. And yung pinakamalaki natin is nasa 3,600 watts. Okay? So basically lahat po ito electric ha. Wala naman po tayo induction na gas. So lahat yan ay electric. Okay? Baka kasi may mga kung ano-anong connotations. Okay? Pero nililinaw lang natin siya. Okay? So basically yan lang naman. Yan. Okay, so control panel, ulitin ko, magpo-post kami or isasama namin dito sa ating discussion yung
basic operations or control, paano gamitin yung control panel nito. Okay, ipopost namin siya para mas madali nyo siyang maintindihan at magaya. Okay? So ito, yung sinasabi ko kanina na extendable zone or double zone ng luto. O, especially dito sa malaki natin na side. Okay? Kung mapapansin niyo hindi niyo pa nakikita masyado dyan. Pero dito kasi sa ating cooking zone, meron siyang parang extendable talaga. So may mga extended lines dito kung saan yung diameter ng ating pan pwede na nasa gitna or malaki. Okay? So yan yung kagandahan doon. Pero syempre, katulad ng mga nasa pictures, and especially yung pangatlo na may nakalagay na X, dapat yung ating pinaka-pans, ilalagay natin doon sa designated na cooking zone. Hindi po pwede na hindi siya naka-align. Okay? So, dapat naka-align pa rin siya. So, kung mapapansin nyo rin po itong ating double induction coil, meron siyang coil sa gitna, yan, indicating na kung maliit yung ating panagagamitin, pwede pa rin siyang makaluto. Okay? Kung malaki naman yung ating pan na gagamitin, meron din siya dyan, yung nasa labas na side. Okay? So, makakaluto pa din siya kung kahit ano yung ating pan sizes. Okay? Dito po yan sa malaki na part. Yung sa maliit, hindi po. Okay? Kung ano yung size ng pan nyo, dapat sakto. Okay? Pero yung dito sa right side, dapat yan ay pwede kahit ano, sizes. Yan. So katulad din po ng una nating unit, may 6 sense technology din siya. Ganun din kung paano siya gamitin. Pipress lang natin yung 6 sense na logo before pa natin pindutin yung any other adjustment setting ng unit natin. Siyempre, dapat naka-on muna siya. Okay? So kung i-deactivate natin siya, pindutin lang ulit natin yung 6 sense technology button. Okay. So, for this unit, mas marami siyang parang icons ng pagluluto. So, meron siyang melting icon. Okay? Meron siyang keep warm. Yan. Sa melting, para lang mas maano natin. So, ito yung luto kung saan may gusto tayong tunawin. Like butter, chocolates, ganyan. So, mga ganyan. So, sa keep warm, kung meron lang tayong pwedeng gusto nating anong tawag dito? Panatiling mainit. Like sabaw or ulam. Yan. Ibig sabihin, yung ganitong settings, mahina lang yung kanyang init. Okay? Yan. So, next is yung simmering. Ito yung karaniwang ginagamit kung magluluto ka ng ulam kasi ito yung mga pang sauce, pang sauce, spaghetti sauce, kanin kung magluluto ka, yung simpleng pag-iihaw, ganyan. So, ito yung simmering. Boiling is, of course, from the word itself, pagbo-boil. Gusto natin ng mga nilaga o sinigang. Yan. Ito po yung karaniwang ginagamit. Yan. Okay? Yan. Then, ito po yung ating cooking table power level. So, mapapansin niyo, ang maximum level po natin is the letter P, which is the booster type. Syempre, kapag letter P, mas mataas yung init niyan, mas mabilis tayo nakakaluto. Sinunundan niyan ng 8 to 10 na settings. Ayan. So, and so on and so forth. Okay? So, makikita niyo na yan dyan. So, nakalagay din naman dun sa level use kung ano yung saan siya pwedeng gamitin. Katulad ng level 3 to 4. Okay? Na medium power, ideal daw siya for the rice, sauces, roast fish. Ayan. Tapos, pwede din siya sa mga long cooking recipes. Okay? Yan. So, sa installations naman natin for this unit, katulad din ng sabi ko kanina, si customer dapat mag-ready siya ng cutout na nakabase dito sa sizes ng ating built-in hub, okay, ng induction cooker natin. So, ang kinukuha nila dito is yung tinatawag nating fitting dimension, which is yan, yung 479 mm by 551 mm. Okay? So, yan po yung nasa ilalim na part. Okay? Yan. So, ganun din sa nauna nating unit, hindi din po nakakabit yung pinaka-range outlet range plug nito. So kailangan tong ikabit ng ating technician. So or electricians ni customer kasi mas ano 'yon, authorized 'yon. Okay? So yan yung reference kung saan siya ilalagay for the line 1 at saka sa neutral and the grounding. Okay? So remind ko lang na especially sa mga cooking appliances natin na heating, okay, or electric, okay? Dapat po required na meron tayong grounding. Okay? Kasi heater po yan. So, may mga tinatawag kasi tayong parang balik ng kuryente. So, para hindi mapunta sa unit, yung tinatawag nating balik ng kuryente, hindi tayo nag-ground, mas maganda meron tayong grounding. Buhay yung grounding system natin sa bahay. Okay? Especially kay customer. Yan. So, last but not the least, yung isa sa mga para sa akin is magandang, isa sa magandang products na nilabas natin for this year kay Whirlpool na induction is itong WFS0160NE. Okay? So bakit? Malalaman nyo mamaya. Kasi ito pong unit na to ay meron tayong tinatawag na FlexiSide and Chef Control. Okay? So na feature. Okay? Pero katulad din nung kanina,
Lahat naman sila ay induction technology, may sixth sense technology, may residual heat indicator, and so on and so forth. Okay? So, yan. So, isayin na natin siya. Katulad din kanina, it is a Whirlpool brand or Whirlpool product kung saan, yon may flexi side siya kaya WF, and S, pulsar slider siya. So, hindi siya katulad ng mga dalawang una-una natin na pinipindot per fingertips. Kumbaga, per finger ng ganon, yung pindot na ganon. Anong tawag doon? Ah, isa-isa. Yan, gulo ko. Yan, isa-isa. Ito, slider. Meaning, pwede mo siyang i-slide parang cellphone lang. So, slide mo for right to the right or slide mo to the left. Okay? Para doon sa ating, ma-adjust yung settings ng ating unit. Okay? So, random number, 2-digit din siya. So, yan. Yun lang. Then, the dimension, 60 cm siya. Yan. Tapos, frameless din siya. Tapos, yung country is from the Philippines. Yan. Okay? So, yeah. So, katulad nung nauna natin din na 60 cm na unit, ito ay meron ding 7,200 watts na total power. So, pero mas malakas to, okay? Kasi 18 levels yung kanyang power ah, level. So, meaning mas malakas yung power niya na makapagpaluto, mas mabilis, okay? So, meron tayong yung front left heating element natin is 2,200. Ayan yung size, yung 180, yung malaki. Then yung maliit is 1,600 watts. Tapos dito sa left side, which is itong part na to, yan, meron tayong 2,200 and 3,000 na watts. Okay? For the current, nasa 31.3 ampere. So, more than 30 amperes siya. So, ang ating pong outlet dito is yung tinatawag nating range flag. Okay? Yan. Ano pa? Yun lang. Okay, ito naman yung kanyang control panel. Ayan. So, sa control panel naman natin, katulad din sa kanina na pulsar slider. So, may kanya-kanya din control yung each cooking zone natin. So, since apat yung cooking zone natin, apat din yung kanyang control panel. So, naka-indicate naman dyan kung saang parte siya. Okay? Tapos, ayan. Katulad din nung nabanggit ko kanina doon sa dalawa natin, magpo-post o ilalagay na lang namin dito kung paano yung operations ng ating unit. Okay? Kung paano gamitin yung mga controls niyan, kung paano intindihin or paano yung settings. Okay? So, this is the flexi side. Kaya siya tinawag na flexi side kasi pwede mong i-combine yung dalawang cooking zone kung gagamit kayo ng malaking kaldero. Okay? Especially kung oval yan. Okay? Yan. So, paano siya? So, especially dito yan sa flexi side. May nakalagay naman na flexi side dito. So, since mahaba siya, yung pinaka-init niya, pantay sa lahat ng sides or lahat ng portions niya from the top to bottom. Okay? So, pwede ka magluto dyan. Okay? Then, pwede din naman, kung gusto mo na dalawang pan yung gagamitin mo, wala ring problema. Okay? Pero ito ay design para sa mga malalaki nating pan or lutuan. Okay? Yan. And this is the chef control, which is, kasi sa chef control, kaya siya tinawag na pang chef, kasi pwede siyang i-set ng yung temperature niya from the high to low setting. So, low, medium, high. So, may mga part dyan, itong nasa taas natin, ito yung high side, ito yung medium side, then this is the low side. Okay? So, kung bubuksan man natin to, especially sa mga technicians natin, yung makikita nyo na induction coil, ganyan, katulad yung nasa monitor. Okay? So, apat yan na magkakaiba ng, may kanya-kanya. Okay? Kaya siya tinawag na flexi or chef control. Of course, this unit also has a 6 sense technology. Yan. Namanggit ko naman kayo na kung saan. Kung paano. Then, the cooking programs or yung category na pwede natin gamitin is yun. Katulad din ng kanina, may melting siya, may keep warm, may simmering, and the boiling. So, depende ko anong gusto nyo gamitin. Pero, almost the same lang sila. Okay? Yan. So, minimum diameter of pan or pot na pwede natin gamitin. So, kailangan from the 150 mm to 200 mm. Ayan. 100 to 200 mm yung pwede natin siyang gamitin. Okay? So, yun lang. Yan. The cooking table nito, so yung power level, nabanggit ko kanina, ito ay mayroon hanggang 18 settings ng power level kasama na yung letter P, which is yung pinakamalakas natin na fast heating, and the booster. Okay? So, sliding lang din siya. Okay? Yan. So, sa installation, same lang sa kanina nabanggit ko. Hindi rin po nakakabit yung pinaka-plug po nito. So, kailangan siyang i-install ng ating technician.
Okay? Yan. So, yan lang yung para sa mga tatlo nating unit. Pero lahat po ito, yung sa mga individual settings nila. Pero lahat po yan sila ay may tinatawag tayong residual heat. Ano po yung residual heat? Okay. Ang unit po natin, may indicators po yan na kapag mainit pa yung cooking zone, okay, maglalabas po siya ng letter H na symbol. Okay, ang ibig sabihin nun, hot or mainit pa po yung ating cooking zone. Hindi pwedeng hawakan kasi pwede kang mapasok. Okay? So lahat po yan sila. Ngayon, kunyari, tinanggal niyo sa saksakan, natural, wala po kayong makikitang display. So, kung matanggal po yan sa saksakan, tinawakan niyo mainit, di na po natin yung kasalanan. Okay? So, may possibility na mapasok pa rin po kayo. Okay? So, next. Yan, yung symbol na parang letter U. Okay? Ang ibig pong sabihin niyan, it's either, ano po yan, kumbaga, symbol yan ng pot or ng pan ng kaldero. Okay? Nagagamitin. Okay? So, kung yan po ang nakita ninyo, ang ibig pong sabihin, wala siyang nadedetect na pan. Okay? Or mali yung position. Okay? Wala sa position. Hindi niya masyadong nadedetect. Okay? So, anong pwede natin gawin? Kung kayo po ay may pan, tapos nilagay niyo siya dito, pero naglalabas pa din siya ng ganyan na symbol, dalawa lang ibig sabihin niyan. It's either sira yung kalan, or yung pinaka-induction natin, or mali yung kaldero binili natin kasi hindi siya induction ready. Okay? So, kapag ganun po, pwede nating i-test kung gumagana yung pan natin. Kukuha lang tayo ng magnet, ikakabit natin siya sa ilalim ng ating kaldero. Kapag yan ay dumikit, yung pinakamagnet, ibig sabihin, induction ready siya. So, ang possible na sira is yung ating lutuan. Okay? Pero, kung hindi talaga dumidikit yung ating magnet, ibig sabihin, ang may problem is yung ating lutuan. Okay? Isa rin po sa kino-consider natin is yung sizes ng ating pan. Okay? Kasi baka masyadong malaki or masyadong maliit doon sa cooking zone natin. So, kung ang gamit nyo is yung ating extendable na lutuan o kaya itong flexi, walang problema. Pero kung ito po ang paggagamitan natin dito sa pinakamaliit, 50-50 po yan. Kumbaga, may possible na gumana, possible na hindi siya gumana. So, kailangan maging ano po tayo. Yun kasi ang disadvantage ng mga inductions natin. Medyo maselan po talaga sila sa paggamit or sa gagamitin natin ng mga lutuan. Okay? Yun lang. Yan. Next is, ito na, nabanggit ko na pala. Yan. Okay, so ito na pala yung binabanggit ko kanina. So, dapat yung pan natin ay magnetized or meron tinatawag na ferromagnetic material. Okay? So, pwede yung enameled steel, cast iron, special pots, and stainless, suitable for cooking. Tapos, karaniwan, ayan, nakikita nyo yung symbol na parang mga spiral. Okay? Yan yung indicator. Kapag nakita nyo yung sa ilalim, na pwede siyang induction ready. Kahit hindi na kayo magdala ng magnet sa mga tindahan. Okay? Basta makita nyo lang yan, symbol na yan po ay indicator na yan ay induction ready pan. Okay? Yan. So, yan. Ito naman, yung upon opening ng unit natin, kung first time niya siyang gagamitin, o first time gagamitin ni customers, ang kasama po ng ating unit is the user's manual and the warranty card. Okay? Yan. And then, the model and serial number is nasa likod. I mean, di pala sa likod, sa ilalim, okay, ng unit. Okay, dyan niyo po makikita yung rating label, yung model number, tsaka yung serial number. Okay? Kung kayo po ay isang service center, ayan, importante na alam niyo po kung saan nakalagay ang serial number kasi hindi kayo makakapaggawa ng service ticket or ng JO kung wala kayong serial number. Okay? So, importante na alam niyo kung saan yan nakalagay. Okay? Yan. So, ito yung ating pre-installation requirements o isa sa mga pre-installation materials na kailangan bago pa i-install yung unit. So, for our 30 centimeter na unit, which is yung pinakamaliit, this one, has to be, o yung pinaka-plug niya is tinatawag natin tandem type. Okay, na 20 ampere circuit breaker. Yan, kasama. Pero itong mga 60 centimeters po natin ng mga induction, dapat po ang gagamitin natin dito na circuit breaker is 50 amperes with yung range plug natin or yung range outlet natin na NERMA type 10 to 30p or 10 to 50p. Okay? So ito po yun para dito. Question. Paano kung walang range plug na mahanap si customer? Okay? So ito po, or kaya yung range outlet, wala siyang makitang pagsasaksakan yung malaki. Okay? Pwede po tayong gumamit ng idirekta siya doon sa circuit breaker na 50 amperes. Okay? So, pwede po yun.
Okay? Yan. So, error codes, almost the same naman po yung tatlo sa error codes. So, since may display po sila, makikita po natin sa kanyang display or dito sa pinaka ah, control yung numbers, kung ano yung error code niya. So, nandyan, yung specific or naka-indicate din yung specified kung ano yung troubles, ano yung cause, saka kung paano yung solutions. Okay? Nung ating mga error codes. Yan, nandyan yan siya. In case na wala po dyan yung error code na naka-display, okay, anong gagawin? Picturean po ninyo or videohan, then send nyo po sa amin sa technical. Okay, bakit? Kasi kung ano po yung nilabas namin, galing na po yan kasi kay factory, yan din yung binigay niya sa amin. So kung wala po dito sa listahan ng error codes yung error na nakita ninyo or na encounter ninyo, ibig pong sabihin noon, wala rin po kaming kopya niyan, isi-send pa po namin yan sa factory, okay, sa partner natin. Tapos para mabigyan nila tayo ng kanilang sariling diagnosis. Pero pwede naman din po namin, actually yung ginagawa kasi namin ngayon sa technical is ginagaya namin, kumbaga pinapalabas namin, tinatry namin palabasin yung error by sirain yung unit. So, yun din, para lang alam namin yung cause at saka ano yung nangyari. Okay, doon sa unit. So, yun lang. Kailangan nyo lang po siyang isend sa amin. So, paano nyo po siya isend? Pwede nyo po i-add yung aming Facebook uh, account, which is the Exatech Technical. Walang H dun sa technical. Okay? Tapos, pwede rin po sa aming Viber, yung 0917-541-3643. Yan. Bigay ko na yung number ko ha. Yan. So, nandyan po yung mga error codes. Okay, last is ito, yung mga parts na makikita nyo. Ito, pinakita ko naman ito sa inyo. So, itong single induction coil, makikita po yan dito sa ating 30 cm. Okay? Yung double induction coil, dito nyo po yan makikita sa WBS. Tama ba ko? Tapos, ito naman is yung sa flexi-coil. Yan, yung flexi-coil induction. Okay? Yan. So, lahat po naman ng unit natin is meron po siyang tinatawag na temperature sensor, of course, para doon sa ating since mga heater naman to, so talagang may temperature sensor siya. And of course, the blower fan, hindi po yung mawawala sa ating mga induction kasi pinapanatili niya yung cool dapat nung loob ng ating mga unit. Yan. For the testing naman nito, yung temperature sensor natin, meron siyang specified ohms, depende sa init. Okay. Then the blower fan, hindi ata to ma-test kasi ano siya, kumbaga 3 coils. So, cannot be. 3, yun na yun. Okay? Pero hindi talaga natin siya ma-test ng tester lang kung ohms lang yung pagbabasihan natin. Okay? So, ito naman yung touchpad. So, yung mga boards natin for the UI. Ayan. So, may touchpad tayo. UI boards. Ayan. Okay? Tapos, ito yung induction module natin for the left and right. Okay? Sa testing yan. And ito na yung warranty coverage po natin for this unit. 1 year on service and 1 year on parts. Okay? Yan. So, in any case, may questions po kayo, pwede po kayong mag-chat sa amin regarding this unit. Yun, ulitin ko sa Facebook account natin or sa Viber. Okay? So, yung iba dito naka-include doon sa mga GC ng per area, like kung kayo ay taga Central Luzon, Mindanao, CDO, Davao, yan, may mga kanya-kanya po tayong GC, yan, na pwede kayong, kung di pa kaya sali, message nyo lang po kami. Or pagdating natin doon sa ating mga technical face-to-face trainings, ayan, sabi na lang po kayo na magpapa-add kayo. Ayun lang, maraming maraming po salamat and hopefully may nadagdag po sa inyong kaalaman. Yun lang, bye.